na ito ay tuturo ko po sa inyo ang paggawa ng basic sock puppet. Dahil ang tawag dito ay sock puppet, ang kailangan po natin ay medyas. Ayan. Ang mga medyas na ito ay bigay sa akin ng Cultural Center of the Philippines noon pa. Mga natira na lang to dahil nung nagpunta kami ng Tacloban para magturo sa mga librarian at mga teachers sa Tacloban after the Superstorm Yolanda. Incidentally, November is the anniversary of, the anniversary month of Yolanda. Okay, anong gusto nyo gamitin natin dito? Siguro, ito na lang ha. Ayan, tatabi ko muna itong ibang mga medyas. At maliban sa medyas, we call it a sock puppet kasi kailangan nating medyas. Pero maliban sa medyas, kailangan din natin ng art paper. Ang kailangan nating kulay ay pula or pink, itim at puti. At dahil wala tayong puti, gagamitin ko na lang ay yung likod part. Pwede na yun. Kailangan din natin ng mga pang-shape. Okay, pang-trace. So, ang gagamitin natin, coins. I have a 5 peso coin, a 1 peso coin. I think this is a 25 centavo coin. Maliban dyan, we also need glue. We also need a marker and a pencil para pang-trace at colorful yarn. Iba-ibang kulay, kung anong gusto nyong gamitin. Tandaan nyo, walang tama, walang mali. Kung anong gusto nyo, kung anong maganda sa inyo, pwede yan. We also have pom-pom balls. Pwede natin gamitin itong mata or ilong at pwede rin natin gamitin itong, I don't know what they call this, but it's some kind of wire. Pwede natin pang-design yan. At ako naman ay gagamit ng glue gun. Yung mga bata na nanonood, wag kayong gumamit ng glue gun. Regular glue lang pwede na. Mas matagal lang siyang matuyo, pero, well, hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Kaya tama-tama to. Dahil nasa bahay lang kayo after ng schoolwork nyo, pwede kayong mag-aral gumawa ng puppet. Ako naman gagamit ng glue gun dahil mas mabilis lang siyang matuyo. If you also have a glue gun, you can use it naman as long as you are supervised by an adult. Either your mom or your dad, your lolo, your lola, or even your yaya. Okay? So umpisa na natin ha. Ang una natin gagawin, buksan natin itong medyas. Napakagandang medyas nito, sock puppet. This was given to me again by the CCTV at ng Axe Manila at ng Chit Foundation. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ginamit nga namin ito sa Tacloban. At tinuruan namin yung mga guro kung paano gumawa ng puppet. So tinanggal ko itong yung karton. Pag bumili kasi kayo ng bagong medyas, merong parang etiketa niya dyan, yung brand. So wag nating itatapon yan dahil gagamitin natin yan. Tapos ito yung medyas, walang tayo ng isa. Are you following me? Yan, bring out your art materials now. Yan. Hindi ko alam, dito ako nakatingin sa isang camera pero makikita na niyo rin yung side ko. Actually, mas gwapo ako pag nakatalikod. Ayan, kita niyo ba? Bibiro lang ako Okay, so ang gagawin natin, children, yung heel, yung sakong, yan ang nasa taas. That's the top part. Yung kalimutan, nasa top part yan Ang una natin gagawin sa medyas natin, teka muna, isasaksak ko muna itong aking glue gun para uminit na siya. Una natin gagawin, baliktarin natin yung mga medyas. Okay? So gayahin nyo lang si Tito Hanlo Inside out. Babalik na rin natin yung medyas at huwag niyong kalimutan yung bilin ko, yung heel side, yung sakong ay nasa bandang itaas. Ito yun, Kita niyo? Ito yung sakong, heel part. Okay. Ngayong nakabaliktad na ang inyong mga medyas, taas lang kayo ng kamay kung hindi niyo pa nagagawa para I can slow down the pace. Si Tito Hanlo kasi, alam niyo naman ako, mabusisi ako mabilis din ako kumilos minsan. So ang gagawin natin, gagamitin na natin itong karton na ito. Ididikit natin siya sa medyas. Ganyan, Okay? Kung wala kayong karton na ganito dahil hindi bago yung medyas nyo, pero sana bagong laba, biro lang.
Pwede kayong gumamit ng lumang baraha. Siyempre yung luma, wag yung kumpleto pa. Pag kumpleto pa, baka ginagamit pa ng mami niyo or daddy niyo sa solitaire. Wag niyong gamitin yun, magagalit sila. So ang gagamitin niyo lang yung hindi na kumpleto. Tapos tutupiin niyo lang sa gitna. Ganyan. Kung wala naman kayong baraha, you can use an old folder or any kind of cardboard. Yan, si Caitlin meron na. O sige, bibigyan ko kayo ng few seconds to cut it like this. A shape of a playing card. Or habaan nyo ng konti, pwede rin. Depende kasi yan sa size ng kamay ninyo. Pwede nyong habaan. Yan, sukatin nyo sa daliri ninyo, ha? Yan. Pwede rin namang maliit lang kung maliit lang ang mga daliri, especially for the younger children. Okay? So ngayon, ikakabit na natin yung karton dito. At gagamitin ko na yung glue gun ko. Tandaan nyo mga bata, you can also use a glue gun if you have one, but make sure you are supervised by your mom or your dad or your tito, tita, lolo, lola, or even your yaya. Kasi alam nyo ba kung bakit? Mainit ito, mainit. Kaya pag hindi kayo mag-iingat, baka mapasok kayo. So better if you don't use a glue gun, just use a regular glue. Hindi naman tayo nagmamadali, ba? Pati kabilang side, glue gun din natin. Ayan. Ang advantage lang sa glue gun, kaya ako siya ginagamit ngayon, ay mabilis siyang matuyo para magawa natin to ng mas mabilis dahil, of course, you all know we have limited time. Pero syempre, pwede namang gumamit ng regular glue lang. Okay? Yata na yan. Yan. Okay. So, tatanggalin ko muna sa saksakan itong glue gun, kasi yan ang nakakatakot sa glue gun. Pag nag-overheat, baka pumutok. Ngayong nakakabit na yung ating karton, ayan, tignan ko kayo, Sige, I'll wait for you, Yan, very good, Caitlin. Nakakabit na, nakadikit na. Isha and Jenna. Jenna, can I see the one you're making? Yan, sige, hintayin kita. Don't worry. Gawa ka lang ng yan, pwede na yan. Tama yan. Okay, did you see me? Can you see? I'll show it to the camera. Ididikit mo dito, sa dulo ng medyas with the heel on top. The sakong part. Kaganyan, Okay? Can I see? Tama, tama. You have to use a glue para dumikit. Okay, ngayong nakadikit na yan, tandaan nyo, binaliktad natin yung medyas kanina, di ba? So, babaliktarin natin siya ulit. Para mabaliktad natin siya ulit, ipapasok lang natin yung kamay natin sa loob and hahawakan natin dito sa part na ito, sa dulo ng cardboard, at ibabaliktad lang natin yung medyas. And voila! Meron na tayong bibig ng puppet natin. Ayan ang bibig niya. Okay? Yan ang bibig ng puppet natin. Ngayon naman, para ma-isolate natin yung bibig, ibig sabihin ma-isolate, alam niyo na, maiba lang yung itsura ng loob ng bibig ng puppet para hindi kakulay ng medyas. Gagamit naman tayo ng pula or pink na art paper at ito ay ipapasok natin sa loob ng ito, yung cardboard, sa loob ng bibig ng puppet natin. Susukatin natin yung cardboard at doon natin siya gupitin. Ang mahalaga dito ay para lang maiba yung kulay ng loob ng bibig ng puppet. Sinaksa ko muna yung glue gun ko. Para lang may distinction. Okay? Ayan. So ito pong red art paper ay ipapasok natin sa loob ng bibig ng puppet natin. Sukatin nyo lang. Yan. So pasok lang natin siya doon. And of course, use your glue. In your case, use your regular glue lang, Alam nyo, syempre gusto ng Cultural Center of the
Philippines, safe tayong lahat. At although safe naman ang paggamit ng glue gun, pero pag wala kasing adult supervision, delikado. Kaya kung meron man kayong glue gun, make sure your mommy or your dad will help you. Okay? Yan. Alam nyo, to be honest with you, si Tito Wanlo, hindi magaling na arts and craft guy. I'm not really an arts and craft guy. Kaya lang napaka-importante na matuto tayo sa paggawa ng maraming mga bagay. Okay? In my case, I love making puppets. Sock puppets lang nga ang kaya kong gawin. Okay, tanggalin ko ulit muna itong dugan. Ngayong meron na tayong bibig ng puppet natin. Of course, you can add a tongue or tonsil. Bahala na kayo. I'm just showing you the basic thing, alright? Lalagyan naman natin ngayon ng mata ang puppet natin. Paano natin lalagyan ng mata? So let's get a black art paper. Black art paper. Alam nyo, ang paggawa ng puppet, lalo na itong sock puppet, walang tama, walang mali. Pwede nyong gawin kung anong gusto ninyong design. Okay? So, gamit muna tayo ng maliit na coin. Ito, in my case, this is a 1 peso coin. So, dito natin ititrace siya sa white para makita natin. Ito yung magiging mata ng ating puppet. Of course, it doesn't have to be round all the time. Ano? Pwede nyong gawing ang puppet nyo ay chinito or chinita. Pwede yun. Kung anong gusto nyong design or hugis ng mata ng puppet nyo, pwede. Gaya ng sabi ko, walang tama, walang mali. Kung anong gusto nyo, pwede. Why? Because it's your puppet. You're creating your own design. Yan. Okay. Na. So yung isa rin ay gugupitin natin. Tandaan nyo, ang kailangan natin dito is the black part. Kita nyo ba? Ang importante dito is yung black side ng art paper. Tapos, lagyan natin ng konting design. Let's cut something like this. Yan. So, yan yung loob ng mata ng puppet, no? Ngayon naman, kailangan natin ng mas malaking coin. So, in my case, this is a 5 peso coin at gagawa rin tayo ng bilog. Kung yung puppet nyo gusto nyong pang matagalan na gamit, no? Hindi yung pang temporary lang, of course, you can use, instead of art paper, you can use cloth or felt paper. Yan, para mas matibay at mas tatagal. The thing is, for this basic puppetry workshop, we only have time to use art paper at mas madali kasing gawin. Yan. Alam nyo, aside from the mouth, isa sa pinakamahalagang part ng puppet ay yung mata. Because the eyes will establish eye contact between you, the performer, the puppet, and the audience. Napakahalaga ng mata ng puppet. Okay? So, yan. Meron na tayong mata. Gagawin lang natin, let's use a regular glue. Lagyan natin sa loob, sa gitna. Kunti lang, ha? Uy, I forgot to tell you, I have alcohol. Earlier, before I started doing this, I already sanitized all the items that I'm using right now. Okay? Kaya kanina, lalo na kung bagong bili yung mga art paper nyo, bagong bili yung mga yarn at medyas nyo, make sure that before you used it, ay sanitize na. Ay, alam ko naman, ginawa na ng parents niyan. Bago ipinasok ng bahay nyo, ay nasanitize na ang inyong mga bagong biling gamit. Okay?
So ngayon, mga bata, meron na tayong mata. Ang gagawin natin, ipapasok natin yung kamay natin sa ating puppet. Bakit? Para masukat natin kung saan natin ilalagay ang mata ng puppet natin. Please don't forget that the heel part, yung sakong ng medyas, is on the top. This actually gives a shape. Para nga magkaroon ng shape yung ating puppet. At kaya sock puppet yan, pakita ko sa inyo sa isang camera, mahaba siya, di ba? Oo, para may katawan yung puppet natin. O nga pala, I forgot to tell you, although I will teach you later naman, ang itsura ng kamay ni Tito Wanlu sa loob ng medyas ay ganito. Yung 4 na daliri ay nasa taas at yung thumb ay nasa baba. Ulitin ko, 4 na daliri sa taas, yung thumb ay nasa ilalim. So, ganyan ang itsura ng kamay ni Tito Wanlu sa loob ng puppet natin. Okay? Yan. Mamaya ituturo ko naman sa inyo kung paano pa pagsilitain, paano paggalawin ang puppet natin. So, balikan natin yung mata. Ano na ngayon ang gagawin natin? Susukatin na natin kung saan natin ilalagay yung mga mata ng puppet natin. Yan. Siyempre, ang puppet, kailangan din niya ng ilong, tenga, at kung ano-ano pa. Pero hindi ko na gagawin ngayon yun, ha? It's up to you to design your puppet. I'm just showing you the 2 most important parts of the puppet, which is the mouth and the eyes. So, ganyan. Palagay ko, maganda itsura ng puppet kung dyan natin ilalagay yung mata. So, kuha na tayo ng marker at mamarkahan na natin. At dyan natin ilalagay yung mata ng puppet natin. Pag namarkahan na natin, tanggalin na natin ulit dahil hindi naman tayo pwedeng mag-hot glue nang nakasuot yung puppet natin sa kamay. Mainit, mapapasok. Okay, dahil may marker na ako dyan, may marks ako dyan, alam na alam ko kung saan ko ikakabit yung mga mata ng puppet. So lalagyan ko na yan ng hot glue. Yan. At dyan ko ikakabit ngayon or didikit yung ating mga mata ng puppet. Ay, ayaw dikit. Teka, ito mainit. Okay. Tingnan ko nga yung mga mata ng puppet nyo. Ano bang ginawa niyong mata? Chinito? Uy, wow, that's cute. Isha, yan. So may mata na yung puppet niyo, ha? Yung puppet ko rin, may mata na. Yan. So may mata na at may bibig na ang mga puppet natin. Alright. Alright, ngayong may mata na yung puppet natin, pag sinuot natin yan, makikita na natin na nag-uumpisa ng magkaroon ng character yung puppet natin. Magkaroon ng itsura yung puppet natin. Okay? Of course, aside from art paper, pwede rin tayong gumamit ng ibang mga materyales. Ay, teka muna, hindi dumikit yung mata ng puppet ko. Okay, so may mata na yung puppet natin, ano? Nagkakaroon na ng itsura yung puppet natin. Napakahalaga ng mga mata eh. Kasi ang mata, pagkausap natin yung puppet natin, titignan tayo ng puppet natin at pagkausap naman ng puppet yung audience, nakatingin naman siya sa audience. Mamaya ay pag-uusapan natin yan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng bibig. Pwede nyo lagyan ng dila or tonsil at yung mata. Of course, pwede nyo rin lagyan ng ilong, lagyan ng tenga. And ako, meron ako ditong pom-pom balls. Pwede rin itong gawing mata eh. Yan. Pero kasi, baka hindi kayo bumili niyan. So, art paper lang pwede na. Pero itong pom-pom balls, pwede rin gawing ilong. Pwedeng nunal. Ang laking nunal. Okay? So, it's up to you. It's up to you how you will design your puppet. What's important is
For me, ang pinaka-importante sa puppet ay yung bibig at yung mata. Of course, you can design your own puppet. You can buy a small hat like this. Pwede niyo siyang lagyan ng sombrero at kung ano-ano pa. Okay, for the last part of the puppet, para magkaroon lalo siya ng character, lalagyan naman natin siya ng buhok. Para magkaroon siya ng buhok, you will use the color, sorry, colorful yarn that we prepared. Okay? So, paano gumawa nito? Kuha kayo ng kahit anong kulay na gusto nyo. At ang gagawin nyo lang, you will tie it around your wrist like this. Either you tie it around your wrist or maybe cardboard or maybe anything lang. Anything that you can tie it around like this para lang ma-shape natin yung buhok ng puppet natin. Alright? Hindi ko na siya lalahatin just to give you an idea. Of course, ang paggawa ng buhok ng puppet natin ay depende sa design ng buhok ng gusto ninyo. Lalo na yung mga girls, marunong kayong mag-ayos ng buhok. So pwedeng may ponytail, pwedeng kahit anong design. In my case, I will just show you a very basic design. So hinabaan ko lang siya, ginupit ko siya ng pahaba. Pagkatapos ko ikot, ginupit ko lang siya. Tapos itatali natin siya sa gitna para lang hindi sila maghiwa-hiwalay. Once na nakatali na siya, yan na yung buhok ng puppet natin. At lalagay na natin siya dito. Again, we need to use our hot glue. Ingat ulit, I cannot stress this enough. Ang paggamit ng hot glue, kailangan may adult supervision. Kailangan kasama nyo si mommy or daddy if you want to use your hot glue. Kung walang hot glue, mas mabuti, just use a regular glue at ang gagawin nyo lang, mas matagal lang siya matuyo. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman tayo aalis, di ba? Oo. Bawal lumabas ang mga bata pa. Okay? So, tingnan natin kung ano itsura niya. If you're using a hot glue with adult supervision, make sure bago nyo isuot yung puppet ay malamig na. Huwag nyo muna isuot pag mainit pa yung glue papaso tayo. At yun, unti-unti na siyang nagkakaroon ng character. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng itsura. Kanina, medyas lang siya, di ba? Ngayon, itsura na siyang puppet. It looks like a puppet. Kaya lang, hindi ako magaling na arts and crafts guy. Pasensya na kayo, I'm just giving an idea. Of course, the design for your puppet should come from you. Kung yung buhok, gusto nyo bang naka-ponytail o kaya gusto nyo mas malago o kung gusto nyo, you can use something like this, black. Yeah. The design, I repeat, the design of the puppet will always depend on the puppeteer. In that case, it's you. Pwedeng chinita, pwedeng may ilong, pwedeng merong mga design. Okay? Ngayon naman, kukunin ko yung puppet na ginawa ng wife ko kagabi para magkaroon kayo ng idea. This was made by my wife last night. Sabi niya, para daw magkaroon kayo ng ibang ideas about how to make a sock puppet. So this is another design made by my lovely wife last night for this particular workshop. Ayan, nakita niyo ba? So meron siyang tenga, meron siyang buhok, at meron siyang lips. Yan, okay? Yeah, just to give you an idea, ito yung tenga niya. Ang ginamit lang namin ay itong mga fuzzy wires available from your favorite arts and crafts store. Okay, so again, ladies and gentlemen, let's just give the children a few more minutes to finish what they're doing. Habang tinatapos nila yan, ay paalala ko lang po sa inyo, ito ay hinahatid po sa atin. This is being brought to us by the Cultural Center of the Philippines, Arts Express,
At dahil po ngayong buwan ay buwan ng mga bata, National Children's Month, at ang tema, sama-sama nating itaguyod ang karapatan ng mga bata sa panahon ng pandemya. Para pagkatapos nilang mag-aral, after online schooling, pagkatapos gumawa ng mga modules ng mga sorry po, mali, ng mga bata, ay pwede naman silang mag-aral sa paggawa ng puppet. Okay, so this is my finished puppet. Again, ulitin ko, basic design lang ito. Pwede nyo lagyan ng ilong, pwede nyo lagyan ng kung ano-ano pa. Kayo nang bahala mag-design sa puppet nyo. Okay, so habang tinatapos nyo yung puppet ninyo, ay ayusin ko rin itong puppet ko para may pakita ko sa inyo. At habang tinatapos nyo yan, let me just share with you a short story, no, kung paano nag-umpisa si Tito Juan as a puppeteer. Yan, that's nice work, Yisha. Yan. And Caitlin and Jenna, show me your puppet rin, ha? Kung hindi pa tapos, don't worry, take your time, ha? Wow, that's cute, Jenna. All right. Caitlin, yeah, go ahead, take your time. Tapusin mo lang. Kasi kakwentuhan ko muna kayo habang tinatapos niyo yung puppet ninyo. I started in 1988. Nako, hindi pa yata kayo pinapanganak, ano? 1988. I started in 1988 as a magician. By 2005, napansin ni Tito Wanlo, ang dami ng magician sa Metro Manila. And that is when I started adding puppetry in my repertoire. Noong 2005, meron ako nabiling puppet from my good friend, the late Joel Rivera. Cute naman yung puppet, ginamit ko sa show, but it was unsuccessful. Sabi nung aking anak na si Gabby, maliit pa siya noon, sabi niya habang nagpa-perform ako, sabi niya ganun daw. So what I did was, pag uwi ko sa bahay, tinabi ko na yung puppet, hindi ko na siya ulit ginamit. Pagdating ng 2007, I met some friends. Isa na dyan si Oni Carcamo, ang aking mentor. May binili akong puppet sa kanya at ginamit ko sa isang show. Kasama ko ulit si Gabby, and this was 2 years after. Sabi nung anak ko yung unang show nung ginamit ko yung puppet, no? Sabi, gano'n naman daw. Kasi yung mga bata, hindi nila, kasi alam niyo na, baguhan pa lang si Tito Wanlo then as a puppeteer. So the following week, ginamit ko na naman yung puppet na yun. Sabi na naman nung anak ko si Gabby, gano'n na naman daw. So sabi ko, pero imbis na mawalan ako ng loob, imbis na itabi ko ulit yung puppet like what happened in 2005, sabi ko, hindi. Kasi gustong-gusto ko. Pinag-aralan ko ulit siya ng isang linggo. On the third week, wala was perform. Nagulat din si Gabby, nagulat din yung anak ko dahil habang nagpe-perform ako, sabi niya, thumb up na, isa lang eh. No, kasi the children were starting to react. In fact, even the grown-ups were starting to react kasi nakis ko na. At yun ang sikreto, isa sa mga sikreto. If you like your puppet, kahit na hindi siya successful dun sa unang performance, hindi ka mag-give up. You will strive harder para gusto mo kasi magustuhan ng ibang tao yung puppet. Pero kung ikaw mismo, you don't like your puppet, how do you expect other people to like your puppet? So dapat mag-umpisa sa inyo. You should like your own design. Ang cute naman ng mga gawa nyo actually. Ayan. Boy, that's nice. Isha, ang ganda naman ng mata ng puppet mo. Yan. So pag gusto niyo yung puppet niyo, hindi kayo masisiraan ng loob. Even if your performance, even if your first, second, third performance ay medyo hindi ganun ka-successful, eventually you will get the hang of it and mabubuhay na ang puppet. Okay, ready na ba kayo? Because we will now go to the most important part of our basic puppetry workshop. And that is how to make your puppet move and talk. Yun ang pinakamahalaga, paano pagsasalitain yung puppet. Kasi kung may puppet ka lang at hindi naman gumagalaw at hindi naman nagsasalita, basically it's useless. Okay? Teka, hintayin natin si Caitlin matapos para sabay-sabay tayo. Caitlin, are you done? Yes, I'm done. All right, Caitlin, good. All right, let's start with your puppet
Hold up your puppet. Taas nyo. That's cute, Jenna. Wow, ang ganda naman ng mata ng puppet ni Jenna. Isha, tingin nga ng mata. Uy, Isha, googly eyes eh. Merong pang tonsil. Well done, well done. Caitlin, oh, that's really cute. Buhay na buhay ang mata ng puppet ni Caitlin. Okay, ganyan natin yung puppet natin. Taas natin. Make sure I can see your puppet. Di ba sabi ko sa inyo, napaka-importante nung mata ng puppet. Kaya pag nakatingin sa camera, make sure kita yung mata ng puppet. Parang ganito, kukwento ko sa inyo. Kung may nakikipag-usap sa inyo, tapos sa iba siya nakatingin, hindi nakaharap sa inyo, di ba parang hindi maayos kausap? Kasi ang tendency natin, pag yung kausap natin nakatingin for example sa taas, ang gagawin natin, titingin din tayo sa taas. Kasi sasabihin natin, ba't ano kayang tinitignan nito? So ganin din ng puppet. Pag ang puppet, ang kausap niya for example kayo, di ba? Pero nakatingin siya dito, ay he will not get your attention. The puppet will not get the attention of the audience. Kunwari, ang audience nasa baba, no? Elevated yung puppeteer. Dapat yung puppeteer nakatingin sa baba, ay yung puppet nakatingin sa baba. Kasi kung ang audience nasa baba, tapos yung puppeteer nakatingin sa taas, ay yung puppet ay nakatingin sa taas, eh walang eye contact. It won't be effective. Okay? Alright, sige, isa na natin. Ang unang exercise natin, tama, you heard the right word, exercise. Alam niyo ba ang mga puppeteer ay dapat nag-exercise? Kung nanonood kayo ng Batibot or Sesame Street, di ba hindi naman nakikita yung puppeteer? Ang nakikita lang yung puppet. So ang puppet laging nakataas ang kamay niyan. Dahil yung puppeteer nakatago sa ilalim. Eh paano kung hindi kayo exercise, hindi sanay yung kamay nyo? Baka 10 minutes pa lang nangalay na kayo, hindi na kayang tumaas ng kamay nyo. So yan ang isa sa exercise natin. Taas natin yung kamay natin. Just a few times. Yan, okay. Tapos, harap natin yung puppet natin sa camera. And face, left face, right face, left, right, up, down, up, down. Mahalaga din yan dahil kunwari nagpe-perform ka sa Tanghalang Huseng Batute sa Cultural Center of the Philippines. Alam naman natin may tao sa taas. So yung puppet dapat tumitingin din sa taas. Di ba? At tumitingin din sa baba. So up, down, left, right, left, right. Ngayon naman, gawin natin yung clockwise. Ikot parang galaw ng relo. Alam niyo yung galaw ng relo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So clockwise ang galaw ng ating puppet. Jenna, that's right. Good. Caitlin, that's right. Is that clockwise? Parang relo, no? 1, 2, 3, 4, 5. Now, gawin naman natin counterclockwise. Pabaliktad naman. From 12, 11, 10, yan, parang ganyan. Okay. Ang bilis lang, no? Madali lang pala, no? So, left, right, up, down, clockwise, counterclockwise. Next naman na movement ng ating sock puppet ay yung tinatawag na tilt. From this position, i-tilt natin yung kamay natin. Parang ganyan, no? Kumbaga sa tao or sa animal, kunwari may kausap tayo, di ba? Ha? Mga ganun tayo minsan, di ba? Lalo na yung mga kaibigan natin from India. Mahilig silang ganyan. So, ganun din yung puppet natin, may tilt. Okay? When we combine all these movements, magkakaroon ng motion yung puppet natin na natural. Last but not the least ay yung tinatawag nating roll. Uy, paalala ko lang sa inyo inside the puppet, ang itsura ng kamay ni Tito Wanlu, 4 na daliri sa taas and yung thumb ay nasa ilalim ng karton na nilagay natin. So inside the sock puppet, 4 na daliri sa taas at yung thumb sa baba. Okay?
So ngayon, gawin natin yung roll. Ang roll ay letter U. Parang letter U pag gano'n. So itsura ng puppet pag nagro-roll pag gano'n. Parang letter U. Can you try it, Isha? Letter U. Letter U. Yan, letter U. Okay, so when we combine all these movements, ang magiging itsura ng puppet natin, pwede siyang humarap sa kaliwa, pwedeng humarap sa kanan, taas, baba, pwedeng umikot ang ulo, kunwari nahihilo, pabalik, at lalagyan din natin ng tilt. At saan naman ginagamit yung roll, yung U? Kasi minsan, ang tao, para mas natural ang galaw ng leeg niya, hindi naman laging kaliwa kanan lang. Minsan gumaganon, di ba? Yan. So, ganun din ang puppet. Ganon. Ha? Okay? O, ibababa ko muna itong aking sock puppet. I will now show you a professional puppet that I use. Just to give you an idea how the movement works. Ayan. Naalala niyo si Baby Brian, ano? So, ganun din ang itsura ng kamay ko sa loob ni Baby Brian. 4 na daliri sa taas at yung thumb sa baba. Sa loob ni Baby Brian ay meron ding karton. Parehong-pareho ng ating sock puppet. Okay? So, ang mangyayari ay, tingnan nyo, pag nagsasalita na siya, may left, right, up, down, clockwise, counterclockwise, at yung roll. When we combine that, magiging fluid yung motion niya. Yan, hindi yung left, right lang. May roll siya, may roll, may roll. Ay, Tito Hando. Yan, tapos nagtitilt din siya, di ba? Yan. Ay, Tito Hando, okay ba? Okay. Ay, can you do this? Can you try it? Ayan. Don't cry. Okay? So yan ang movement. Yan ang basic movement ng puppet. So si Baby Brian na rin ang gawin ko. Now, the last part of our basic puppetry workshop is probably the most important part. How to move the mouth of your puppet. Sa mga nanonood, if you're watching this live, please post your comments at inyo pong mga tanong. Sasagutin po namin yan kung sa abot po ng aming makakaya. And if you're watching this on replay and if you want to find out more about our basic puppetry workshop, you can always get in touch with our Facebook page administrator. All right? Okay, punta na tayo Caitlin, Jenna, and Isha. We now go to the most important part of our basic puppetry workshop. Ngayong araw na ito, ang pagpapagalaw ng puppet natin. Now, the keyword is syllable. Can you all unmute your mic and say the word? Si ano muna? Si Caitlin muna. Caitlin. Jenna, go ahead. Yeah, Jenna. Okay na. Go ahead, Jenna. You first. Jenna, the keyword is syllable. Can you say syllable? Syllable. Yan, syllable. Okay? Syllable. Yan, kailangan matandaan yung word na yan. Thank you very much, Jenna. Caitlin and Yisha, the keyword is syllable. Can you say syllable, Caitlin? Syllable. Syllable. Very good. Yisha, can you try it? Can you say the word syllable? Yan. Yan. Okay, kaya ako lang naman pinagawa sa inyo yan dahil gusto ko marinig yung mga boses nyo. Ang gaganda pala ng boses nyo. Pwede kayong singer. Dapat kasi ang puppeteer maganda rin ang boses Kasi mamaya pag-uusapan natin tungkol sa boses. Bakit ko sinabing syllable? Because you open the mouth of your puppet by the syllable. What do I mean by open it by the syllable? For example, it's a one-syllable word. Remember, you open the mouth of your puppet, you don't close. Yung iba kasing puppeteer, they close Hello, hello, mali yun. You open the mouth of your puppet. When you speak, your mouth opens. Ganun din sa puppet. Nagsalita sila, dapat hindi pasara. Hello, baliktad yun Dapat pabuka. Hello. So kunwari, one syllable word like hi. So he opens his mouth once lang, isang beses lang. Hi. 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 Oh, by the way, wag niyong problemahin yung hindi gumagalaw yung bibig. That's an entirely different art form. Ang tawag doon ay ventriloquism.
Incidentally, I belong to the International Ventriloquist Society Philippines. Ibang art form yun. Pag-usapan natin yun in the future. Ang pinag-uusapan lang natin ngayon ay puppetry. And usually, ang puppeteer ay hindi naman nakikita. Kung for example, tatago muna si Tito Wanlu, ha? Ang makikita niya lang si Baby Brian. Hello! Hi, Caitlin! Hello, Isha! Hi, Jenna! Alright? So, mahirap din yung trabaho ng puppeteer, no? Nakatagilid siya o nakataas yung kamay niya para hindi siya kita. So, ang puppet lang ang kita. Again, review by the syllable. Can you all say hi with your puppet? Hi! Kahit gumagalaw yung bibig niyo, wag kayong problemahin yun. It's not our problem because we're not doing ventriloquism. So okay lang, lakihan yung bibig niyo. Hi! Hi! Lakihan yung buka ng bibig ng puppet niyo. Come on, Yisha, try it. Open the mouth of your puppet. Hi! Hi! Go ahead. Go ahead, Yisha, try it. Open the mouth of your puppet. Ganyan, ganyan. Laki mo dito. Hindi, sa harap mo sa camera para makita namin. Hi! Ay, natanggal. Sige, sige, kabit mo muna yan, Isha. Alright, alright. Ikaw nga, Caitlin. Try mo nga. Oh, lalabas ako dito ulit, ha, para magka-idea lang kayo, ha. Yan. Hello! Yan. Kita niyo ba ako? Si Tito Wanlu? Di ba mas gwapo si Tito Wanlu pag hindi kita yung mukha niya? Ano yung sinabi mo? Wala po. Akala ko may sinasabi. Okay. Wala po. Yan. Okay, so, Hi! paano naman pag two-syllable word? Galing, Jenna. Siyempre, two syllables, open it twice. Hello! Hello! Hi! Hi! O, diba? Hi is one syllable word, you open it once. Two syllables, twice. Hello! Nako, subukan nga natin kung mahaba. Cultural Center of the Philippines. Ang haba. Ang haba. Cultural Center of the Philippines. 10 syllables. Sige nga. Cultural Center of the Philippines. Cultural, Uy, don't forget, ha? Pag nagsasalita siya, hindi lang siya ganyan. Cultural Center, Dapat, yung tinuro ko sa inyong galaw, i-combine nyo. Cultural Center of the Philippines. Yan. Jenna, don't forget, ha? Hindi lang siya nakasteady, ha? Hello, Cultural Center of the Philippines. Dapat i-combine natin yung left, right, up, down, roll, and tilt. Cultural Center of the Philippines. Yeah. All right? So don't forget, the 10 syllables, so 10 times din niya binubukas yung bibig niya. Okay. Mahalaga na maalaman nyo na ang ginagalaw natin sa loob ng puppet natin, we don't move the fingers. Hindi pa taas. Kasi tingnan nyo yung itsura. Yung fingers ang tinataas natin, tumataas yung upper part ng puppet, which is unnatural. Kumbaga sa tao, ang nagsasalita siya pataas. Dapat ang gumagalaw ay yung jaw. So instead na itong igataas natin, ang ibababa natin ay yung thumb. The thumb. Okay? Don't forget, Isha, yung thumb ang ibababa natin. Once in a while, pwede rin nating itaas yun. Lalo na, kunwari, sisigaw yung puppet. Ah! So pwede rin naman natin igalaw yung apat na daliri. Pero, most of the time, para mas natural ang itsura ng puppet, yung thumb ang ibinababa natin. Pakita ko sa inyo yung itsura ni Baby Brian. Pag ang tumataas yung apat na daliri, ang itsura niya, di ba? Pero pag ang ibinagalaw natin yun yung thumb, nare-retain niya yung mukha niya na nakaharap, at ang gumagalaw ay yung jaw. So, don't forget, it's the thumb that moves most of the time. Ngayon, hindi naman masama, sabi ko sa inyo, hindi naman masama if gumagalaw din yung apat na daliri. Once in a while, lalo na kunwari sisigaw, ah! Kaya iiyak, I want my money. pwede rin namang gumalaw yung daliri. Pero most of the time, it's the thumb
that moves down para mas natural. Okay? Isha, how are you doing, Nisha? Okay ka dyan? Ayan, tingnan ko nga yung puppet mo. Nasundan mo ba yung sinasabi ni Tito Wanlu? Yung thumb, ha? Yan, Isha, very good. It's the thumb that goes down. Okay, for the last part of our basic puppetry workshop ngayong araw na ito, we will now talk about voice, character voice. Napaka-importante kasi ng character voice. Bakit? For example, baby yung puppet. Alangan naman ang gamitin nating boses ay boses ng matanda. Hindi yata bagay. Tingnan niyo siya, baby siya, diba? Tapos ang boses, hello! Hello, Jenna! Hi, Caitlin! Hi, Isha! I am baby Brian! Diba? Hindi bagay. So, dapat yung boses na gagamitin natin ay bagay dun sa character ng puppet. In my case, I use falsetto para sa boses ng baby. Parang ganito, oh. Hello po. Hello po. Pag may puppet, cute, diba? Hello po. Pag wala puppet ako lang, Hello po. medyo weird. Pero pag may puppet, Hello po. Hi, Jenna. My name is Baby Brian. of course, you just add a little baby talk, medyo konting arte, like a baby, to make it sound like a baby. Hello. Hello. Okay, let's try your voice. Teka muna, bago natin subukan. Siyempre, merong iba pang boses. Aside from falsetto, we can also use, like for example, si Nicolo, na-meet mo kanina. Ang gawit ko kay Nicolo ay yung nasal. So, ganito naman ang boses ni Nicolo. Hello. Hello, everyone. Paano natin makukuha yung boses na yun? Don't imagine, do it na lang. Say the letter E. 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 Can you try it? Everybody say E. parang bubuyog E. o parang mosquito. E. Yeah, yung sound na yun, pwede niyong gamiting boses ng puppet niyo. Tingnan niyo si Tito Wanlo, ah. E. Tapos, yan ang gagamitin kong boses. Yan ang boses ni Nicolo. Ayan, okay? So, si Nicolo, Hello, ako po si Nicolo. Ang batang makulit. Ay, mali. Ang batang mabait. okay? So now we have falsetto Hello. and nasal. Hello. At yung kanina, yung ginamit ko, yung boses ng matanda. Imagine you are carrying a big bag. Di ba pag nagbubuhat tayo, ang bigat! So you use that sound. Ako nga pala, lolo nyo. Ako si Lolo. Lolo Oban. Ayan. So, I'm just giving you ideas on how to make character voices for your puppet. So, depende sa boses na gusto nyo for your character. Alright? Yan. Okay? So, napakalaga. Let's do a quick recap. Uy, baka may tanong kayo. Ay, teka muna, bago yung tanong. Caitlin, can I hear you with your character voice, if you don't mind? Para marinig ko naman yung puppet mo. Ang cute naman ng puppet mo. Go ahead, Caitlin. Hello. Hi. Very good, Caitlin. But make sure your puppet is looking towards the camera para makita namin. Sige nga, Hello. try it nga. Oh, unmute your mic so we can hear you. Hello. Hi. How are you? Wow. Thank you, Caitlin. What about you, Jenna? Can we hear you, Jenna, with your puppet? Hello! Nice to meet you! Wow. Hey, don't forget I the thumb, can ha? do better. Nice to meet you. Nice to meet you. Ganyan. Thank you, Jenna. Yisha, go ahead. Try it naman. Ikaw naman. Subukan natin. Uy, Yisha, one syllable lang yun, di ba? So, isang beses lang ang buka niya. Hi. Hi. Sige nga. Yan. O, pag hello, dalawang beses. Hello. Hello. Yan. O, uy, dalawa lang ha, pag hello ha. Hello. Alright. Okay.
I hope you learned something from our basic puppetry workshop. Before we end this workshop, I'd like to remind everyone, not just Yisha, Jenna, and Caitlin, but everybody who's watching this basic puppetry workshop here at the Cultural Center of the Philippines Facebook page. Uh, Malaking bagay po itong puppetry. For example, on my part, ay nagamit ko po ito sa maraming mga bagay. If you can see this trophy right here, right there, that's my Hall of Fame trophy from Talentadong Pinoy. Yan, I became one of the Hall of Famers of Talentadong Pinoy. And this is my trophy here. All right. And this is my plaque naman when they awarded me the International Ventriloquist of the Year for Asia. And this was awarded by the International Ventriloquist Society based in the USA. Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Para magyabang? Hindi. I'm telling you this to inspire all of you na ang pagpapapet ay pwede nating maging talento. It can be one of our talents. Maaring marunong na tayong sumayaw, maaring marunong na tayong kumanta, maaring marunong na tayong mag-play ng musical instrument, maaring magaling tayo sa sports. Pero kung matututo rin tayo ng puppetry, maidadagdag natin ito. We can combine singing, for example, with puppetry, and then you have an entirely different talent. Diba? Kanta ka nga, Ayoko po. kanta ka, Ayoko po. sing, No. sing. No. Ganyo, medyo suplado pa. Look at me, sing. No. Look at me, sing. Galit ka ba? Hindi ako galit. Ako galit. Huwag ka na magalit, sige, harap ka na. Ay, hindi na ako galit. Sige na nga, kanta ka na. New world. Okay? So you can combine your existing talents with a new talent which is puppetry. Alam nyo ba mga bata, lahat po ng nanonood, natutunan ko ito kay Professor Amelia Bonifacio Ramulete na ang puppetry nga pala, nagagamit ito ng mga taong mahiyain. Katulad ko, naalala ko, mahiyain ako eh. Pero nung nag-puppet ako, nag-umpisa ako maging puppet, nabawasan yung pagkamahiyain. Itong puppet, nagiging extension ng isang tao na mahiyain. Kasi kung ikaw hindi mo masabi personally, you can use this extension of your personality, alter ego mo, to express something. Which is the last part of our workshop. Make sure na pag may puppet kayo, you use your puppet to inspire other people, inspire other children, at magamit ninyo doon naman po sa mga guro o mga librarians na nanonood. We hope you can use the skills you've learned today in your profession sa pagtuturo. At malaking bagay po pag ang puppet ang nagtuturo sa mga bata. Like for example, my son Eli was diagnosed with ADHD at the age of 3. Alam niyo ba na pag nag-aaral siya, hindi niya ma-memorize yung kunwari la, pero pag yung puppet ang nagtuturo sa kanya, na-memorize niya because puppetry is a very, very strong tool for teaching. I tell you that with all confidence kasi po talagang subok na subok po namin ang puppetry. Not just a talent, but a very, very strong tool for teaching. Okay? Okay. Maraming salamat po for joining us ngayong araw po na ito sa ating basic puppetry workshop. And we'd like to thank everybody who joined us this day. Caitlin, salamat ha. Baka meron kang tanong, Caitlin. Jenna and Yesha, salamat din sa inyo. At sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po. If you have questions, please let me know. Just raise your hand. Jenna? Oh, thumbs up? All right, good. Caitlin, you have any questions? Wag lang math ha, kasi allergic si Tito Wanlu sa math. Pero kayo, mag-aaral kayo ng math ha. Isha, meron ka bang tanong, Isha? Wala. All right. Okay, thank you very much for joining us. Thank you, Tito Wanlu.
Thank you, Jenna. Caitlin, would like to hear you naman. Caitlin, your turn. Thank you, Tito Wanlu. Very good. Isha, Thank you, Tito Walun. very good. All right, maraming salamat po sa inyo. Again, on behalf of my friends from the Cultural Center of the Philippines Arts Department, headed by Miss Eva Salvador, at lahat po ng kasama natin ngayong umaga. And everyone, we hope you enjoyed this basic puppetry workshop. Maraming salamat po, and may the Lord keep us all safe. Bye!